Ito ang buhay Kristiyano ngayon. Babasahin natin at pag-aaralan ang ikalabintatlong kabanata ng Lukas. Basahin natin. Kailangan ng pagsisisi. May ilang tao roon na nagbalita kay Jesus tungkol sa mga taga-Galileyang ipinapatay ni Pilato habang naghahandog sila sa templo. Sinabi ni Jesus sa kanila, "Ang akala ba ninyo ay mas makasalanan sila kaysa sa ibang mga taga-Galilea dahil sa nangyari sa kanila? Hindi. Ngunit tinitiyak ko sa inyo, mapapahamak din kayo tulad nila kung hindi ninyo pagsisisihan ang mga kasalanan ninyo. Katulad din ng 18 taong nabagsakan ng tore ng silong at namatay. Ang akala ba ninyo ay higit silang makasalanan kaysa sa ibang mga taga-Jerusalem? Hindi. Ngunit tinitiyak ko sa inyo, mapapahamak din kayo tulad nila kung hindi nyo pagsisisihan ang mga kasalanan ninyo." Tuloy ang pagtuturo ni Jesus ukol sa araw ng paghahatol na sinimulan niya sa nakaraang kabanata. Tinuturo ni Jesus sa atin na huwag nating tingnan ang mga nangyayari sa buhay ng isang tao para malaman kung sila ay mabuti o hindi. Kadalasan kasi kapag maraming hirap ang pinagdadaanan ng isang tao, iniisip kaagad natin na sila ay pinaparusahan ng Diyos dahil sa kanilang mga kasalanan. Sa aklat ng Job, ganito rin ang paratang ng kanyang mga kaibigan. Ngunit ang Diyos mismo ang nagsabing mali ang pagkakaintindi nila. Sa aklat naman ng Ecclesiastes, tinuturuan din tayo na ang mabubuti at masasamang pangyayari ay nararanasan ng kapwa mabubuti at masasamang mga tao. Kapatid, mali ang ganitong paghuhusga sa mga nangyayari sa buhay ng isang tao. Ang aral na kailangan nating matutunan sa turo ni Jesus ay lahat tayo ay makasalanan. Ang mga taong pinatay at hinalo ang dugo sa sakripisyo, ang mga namatay sa pagbagsak ng tore ng silong, ang naging biktima ng isang karumal-dumal na krimen, ang taong namatay sa isang sakuna sa kasalukuyan, ay pare-pareho lamang na isang makasalanan sa mata ng Diyos. At bilang makasalanan, kailangan nating magsisi at magbagong buhay. Ang pagdating ni Jesus ang kasatuparan ng pangako ng Diyos Ama sa pagliligtas niya sa mundo. Ang ating bukod-tanging pag-asa ay ang pananampalataya kay Jesus. Siya ang tagapagligtas na namatay sa krus para sa ating mga kasalanan. Hinihikayat tayo na maniwala sa Kanya at sumunod sa Kanyang mga kautusan. Kailangan tayong magsisi at tuluyang talikuran ang ating mga kasalanan. Basahin natin ang punong hindi namumunga. Pagkatapos, ikinuwento ni Jesus ang talinghaga na ito. May isang taong may tanim na puno ng igos sa ubasan niya. Pinuntahan niya ito upang tingnan kung may bunga, pero wala siyang nakita. Kaya sinabi niya sa tagapag-alaga ng kanyang ubasan, "3 taon na akong pabalik-balik dito para tingnan kung may bunga na ang igos na ito. Pero wala pa akong nakikita kahit isa. Putulin mo na lang ang punong yan at nasasayang lang ang lupang kinatatayuan niyan." Pero sumagot ang tagapag-alaga, "Hayaan nyo na lang po muna ang puno sa taon na ito. Huhukayan ko po ang palibot nito at lalagyan ng pataba.
Baka sakaling magbunga sa darating na taon. Ngunit kung hindi pa rin, putulin na natin. Tuloy ang pagtuturo ni Jesus ukol sa araw ng paghahatol. Sa talinghagang ating nabasa, ang may-ari ng ubasan ay ang Diyos Ama. Ang tagapag-alaga naman ay nagpapatukoy kay Jesus na tagapagligtas. Tayong lahat naman ay ang puno ng igos na hindi namumunga. Ang pag-aalaga ng puno ng igos ay nagpapatukoy sa magandang balita sa pagdating ni Jesus na tagapagligtas. Ang magandang balita na ipinamamahagi sa atin ay inaasahang ating paniniwalaan at magbubunga sa ating buhay. Habang tayo ay nabubuhay pa sa mundo, pinagpapaliban ng Diyos Ama ang paghahatol sa atin. Gamitin natin ang panahon na ito para magbunga tayo sa ating buhay bago pa dumating ang araw ng paghahatol. Huwag nating kalimutan na ang ating nabasa ay isang babala. Kung hindi natin tatanggapin ang biyaya ng kaligtasan sa pamamagitan ng pananampalataya kay Jesus, wala na tayong maaasahan kundi ang matapon sa apoy na hindi namamatay. Kailangan nating makita na lahat tayo ay makasalanan at nakahanda na ang ating kaparusahan. Ngunit ang babala na ito ay may kasamang pag-asa sa katauhan ni Jesus na tagapagligtas. Ito ang nagpapatunay ng pagmamahal sa atin ng Diyos Ama. Ito ang magandang balita. Ito ang ating panghawakan sa kasalukuyan. Manalig tayo kay Jesus na tagapagligtas. Ngayon, may pag-asa na tayong lahat. Basahin natin. Pinagaling ni Jesus ang babaeng baluktot ang katawan. Isang araw ng pamamahinga, nagtuturo si Jesus sa sambahan ng mga Hudyo. May isang babae roon na 18 taon nang may karamdaman dahil sa ginawa sa kanya ng masamang espiritu. Baluktot ang katawan niya at hindi ito maituwid. Nang makita siya ni Jesus, tinawag siya at sinabi, "Babae, magaling ka na sa sakit mo." Pagkatapos, ipinatong niya ang mga kamay niya sa babae at noon din ay naituwid ng babae ang kanyang katawan at nagpuri siya sa Diyos. Pero nagalit ang namumuno sa sambahan ng mga Hudyo dahil nagpagaling si Jesus sa araw ng pamamahinga. Sinabi niya sa mga tao, "May 6 na araw kayo para magtrabaho. Sa mga araw na yon kayo pumarito upang magpagaling at huwag sa araw ng pamamahinga." Sinagot siya ni Jesus, "Mga pakitang tao, hindi ba't kinakalagan ninyo ang inyong mga baka o asno at dinadala sa painuman kahit araw ng pamamahinga? Kung sa mga hayop nga ay naaawa kayo, bakit hindi sa babaeng ito na mula rin sa lahi ni Abraham? 18 taon na siyang ginapos ni Satanas, kaya nararapat lang na palayain siya kahit na araw ng pamamahinga." Napahiya ang mga kumakalaban kay Jesus sa sinabi niyang ito. Natuwa naman ang mga tao sa mga kahangahangang bagay na ginawa ni Jesus. Ang ipinapakita dito ni Jesus ay ang totoong nilalaman ng ating puso. Ito ang pagpapakitang tao na binabatikos niya patukoy sa mga Pariseo. Hindi sila sumasang-ayon sa pagpapagaling sa babaeng 18 taon nang nagdurusa. Ngunit, pinaiinom naman nila ang kanilang mga alagang hayop sa araw ng pamamahinga. Ano ang saysay ng pagsunod sa batas
kung hindi ito nagpapakita ng pagmamahal sa ating kapwa? Hindi ba't ito ang pangalawang mahalagang kautusan na nagsasabing mahalin ang ating kapwa? Ang pagpapakitang tao ng mga Pariseyo ay inilahad ni Jesus para sa lahat noong panahon na iyon at para rin sa ating mga nag-aaral ngayon. Binibigyan nila ng napakataas na halaga ang paggunita sa araw ng pamamahinga, ngunit di naman nila makita ang kabutihan sa pagmamahal sa kapwang nagdurusa. Isipin na lamang natin ang batikos ni Jesus dito, na mas mahalaga pa ang tingin ng mga Pariseo sa kanilang mga alaga kaysa sa isang kapwa-tao. Alam mo kapatid, naiisip ko tuloy ang ganitong maling pagpapahalaga sa atin sa kasalukuyan. Marami tayong makikita ng lubos-lubosang pagmamahal sa kanilang mga alagang aso at pusa. May magarang damit, araw-araw na pinapaliguan, pinapagamot kapag may sakit, pinapakain sa tamang oras. Ngunit, di naman nila kayang magpakita ng habag at pagkalinga sa mga kapatid nating hikahos sa buhay. Hindi ba't mas mahalaga ang isang taong nilikha ng Diyos kung ihahambing sa isang hayop lamang? Ang araw ng pamamahinga ay dapat ilaan sa pagsunod sa kalooban ng Diyos. Kilatisin natin ang mga nakaugalian sa ating buhay. Dalawang katanungan ang dapat nating tandaan sa lahat ng oras. Ang ginagawa ba natin ay nagpapakita ng pagmamahal sa Diyos Ama? At ang ginagawa ba natin ay nagpapakita ng pagmamahal sa ating kapwa? Ito ang tamang batayan kung mabuti nga ang ating ginagawa. Ito ang tamang paraan sa paggunita sa araw ng pamamahinga. Basahin natin ang paghahalin tulad sa buto ng mustasa. Nagpatuloy si Jesus sa pagtuturo niya. Ano kaya ang katulad ng paghahari ng Diyos? Sa ano kaya ito maihahambing? Katulad ito ng isang buto ng mustasa na itinanim ng isang tao sa kanyang taniman. Tumubo yon at lumaki na parang punong kahoy ang taas at pinamugaran ng mga ibon ang mga sanga nito. Ang paghahalin tulad sa pampaalsa. Sinabi pa ni Jesus, sa ano ko kaya maihahambing ang paghahari ng Diyos? Katulad ito ng pampaalsang inihalo ng isang babae sa malaking palanggana ng harina at napaalsa nito ang buong masa ng harina. Ang paghahari ng Diyos, ang ating pananampalataya kay Jesus, ang pagsunod sa kalooban ng Diyos, ay mga katagang isa lamang ang ibig sabihin. Ito ang pamumuhay sa lupa na ayon sa kalooban ng Diyos. Katulad ng puno ng igos na nabasa natin kanina, kapag tayo ay sumampalataya kay Jesus, dapat lamang na makita ito sa kabuuan ng ating buhay. Ito ay makikita sa ating pakikitungo sa ating kapwa. Makikita ito sa ating pamumuhay. Makikita ito sa ating pananalita. Makikita ito kapag tayo ay mayroong pinagdaraanang pagdurusa. Makikita ito sa ating pagtulong, sa ating pagpapatawad, sa ating pagpapasensya, sa ating pagkalinga. Makikita ito sa pag-iwas natin sa bisyo, sa pag-iwas sa anumang masama. Makikita ito sa paggising natin sa umaga at sa pagtulog natin sa gabi. Makikita ito sa harap ng maraming tao at kung tayo ay nag-iisa at wala namang kasama.
Sa ating buhay Kristiyano ngayon, tingnan natin ang ating pamumuhay. Tanungin natin kung ang kabuuan ng ating buhay ay alinsunod sa kalooban ng Diyos. Siguraduhin natin na ang ating pananampalataya ay nagdadala ng pagbabago sa lahat ng bahagi ng ating buhay. Huwag nating pabayaan na matulad tayo sa pagpapakitang tao ng mga Pariseo. Basahin natin ang makipot na pintuan. Nagpatuloy si Jesus sa paglalakbay niya papuntang Jerusalem. Dumaan siya sa mga bayan at nayon at nagturo sa mga tao roon. May isang nagtanong sa kanya, "Panginoon, kakaunti po ba ang maliligtas?" Sumagot si Jesus, "Pagsikapan ninyong makapasok sa makipot na pintuan. Tandaan ninyo, marami ang magsisikap na pumasok, ngunit hindi makakapasok. Kapag isinara na ng may-ari ang pinto, maiiwan kayo sa labas na nakatayo, kumakatok at tumatawag, 'Panginoon, papasukin niyo po kami.' Ngunit sasagutin niya kayo, 'Hindi ko kayo kilala.'" Patuloy pa rin ang pagtuturo ni Jesus sa araw ng paghahatol. Inamin sa atin ni Jesus na ang buhay Kristiyano ay mahirap tahakin. Marami nga ang nagsasabi na simula nang sumunod sila kay Jesus, naging lantad ang napakaraming kasalanan nila sa buhay. At sa kanilang pagbabagong buhay, naging mas mahirap ang kanilang nararanasan. At para sa mga may totoong pananampalataya, darating pa ang pag-uusig ng mundo sa kanila. Dahil sila ay laban sa mundo, ang mundo ay magiging kaaway nila. Tinuruan tayo ni Jesus kung sino ang dapat katakutan at makinig tayo sa kanyang babala. Isaisip natin ang darating na paghahatol, kung saan ang mga hindi naniniwala ay matatapon sa apoy na hindi namamatay. Buksan natin ang ating puso at isipan sa katotohanang tinuturo sa atin ni Jesus. Basahin natin. "At sasabihin ninyo, nakasalo po ninyo kami sa pagkain at pag-inom, at nagturo po kayo sa mga lansangan sa bayan namin." Sasagot naman siya, "Hindi ko kayo kilala. Lumayo kayo sa akin, kayong lahat na gumagawa ng masama." Iiyak kayo at mangangalit ang inyong ngipin kapag nakita ninyo sina Abraham, Isaac, Jacob, at ang lahat ng propeta na napabilang sa paghahari ng Diyos, habang kayo naman ay itinaboy sa labas. Makikita rin ninyo ang mga hindi Hudyo mula sa iba't ibang dako ng mundo na kasalo sa handaan ng paghahari ng Diyos. May mga hamak ngayon na magiging dakila, at may mga dakila ngayon na magiging hamak. Marami ang magsasabi na ginagawa naman nila ang mga mabubuting gawa. Ngunit, ito ang pagsasalarawan ng paghahatol sa atin. Hindi lamang sa ating nagawa at nasabi na nakikita ng tao, ngunit kasama din ang nilalaman ng ating puso at isipan. Hindi kasi natin maitatago sa Diyos ang ating mga motibo at totoong isinasaloob. At katulad ng pambabatikos ni Jesus sa mga Pariseo, huwag nating tularan ang pagsunod sa mga maliliit na utos at kaligtaan naman ang mga mabibigat at mahahalagang utos. Napakadaling sabihin na nakasama natin si Jesus, na nakinig tayo kay Jesus, nakilala natin si Jesus.
Ngunit marami ang magugulat sa araw ng paghahatol. Natatanggihan ni Jesus ang karamihan. Lagi tayong pinaalalahanan na kung sino ang nagmamahal kay Jesus, ang siyang sumusunod sa kanyang mga kautusan. Hindi natin maaasahan ang mga pagpapakitang tao na ipinapakita ng mga Pariseyo para sa ating kaligtasan. Sumunod tayo kay Jesus mula sa ating puso at isipan. Sa ating buhay Kristiyano ngayon, tingnan natin at kilatisin ang ating pamumuhay. Ang ating kaligtasan ay nagmumula sa pananampalataya kay Jesus na tagapagligtas. At dahil sa ating pananampalataya, ang ating buhay ay dapat magbunga na makikita ng mundo. Huwag nating panghawakan ang ating mabubuting gawa sapagkat hindi ito ang nagbibigay ng kaligtasan. Ngunit tandaan natin na ang mabubuting gawa ay nagpapatunay lamang ng ating totoong pananampalataya. Huwag tayong malinlang sa turo ng mundo na ang ating mga mabubuting gawa ang nagliligtas sa atin. Bukod tanging ang pananampalataya kay Jesus ang nagliligtas sa tao. At ang ating mga mabubuting gawa na nakikita ng tao ay hindi nagliligtas sa tao. Ito ang tinutukoy sa ating nabasa. Basahin natin ang pag-ibig ni Jesus sa mga taga-Jerusalem. Na mga sandaling yon, dumating ang ilang Pariseyo at sinabi kay Jesus, "Umalis na po kayo rito dahil gusto kayong ipapatay ni Herodes." Sumagot si Jesus, "Sabihin ninyo sa asong gubat na yon na patuloy akong magpapalayas ng masasamang espiritu at magpapagaling ng may sakit ngayon at hanggang bukas. At sa ikatlong araw ay tatapusin ko na ang gawain ko. Basta kailangang ipagpatuloy ko ang aking paglalakbay ngayon, bukas at sa makalawa. Dahil hindi dapat mamatay ang propeta sa labas ng Jerusalem." Pinapakita sa atin ni Jesus ang tamang pag-iisip ng tao dito sa mundo. Kahit na sa harap ng panganib, hindi natinag si Jesus sa pagsunod sa kalooban ng Diyos. Ganito rin kasi ang ating nararanasan dito sa mundong ito. Ang pagsunod sa kalooban ng Diyos ay mapanganib para sa atin. Andyan ang malagay sa alanganin. Andyan ang mapagbintangan ng iba. Andyan ang paglalamang ng tusong tao. Kapag ginagawa natin ang tama, ang mga taong gumagawa ng mali ay natatakot na mabunyag ang kanilang maling pamumuhay. Kaya naman, andyan ang paninirang puri sa ating katauhan. Lahat ng ito, kapatid, ay asahan na natin kapag tayo ay sumusunod kay Jesus na tagapagligtas. Sa ating buhay Kristiyano ngayon, huwag nating pabayaan na ang takot sa tao, ang takot sa mundo, ay maglalayo sa atin sa pagsunod kay Jesus. Kung ang ating Panginoong Jesus ay hinarap ang kamatayan, kahit na wala siyang kasalanan, tayo rin ay dapat humarap sa pag-uusig ng mundo upang maitaguyod ang ating pananampalataya. Ito ang magpapatunay ng ating pag-ibig kay Jesus, katulad ng pag-ibig na ipinakita niya sa ating mga makasalanan. Basahin natin. Kayong mga taga-Jerusalem, binabato ninyo at pinapatay ang mga propeta na isinugo ng Diyos sa inyo. Maraming beses ko na kayong gustong tipunin at alagaan gaya ng isang inahing manok na nagtitipon ng kanyang mga sisiw
sa ilalim ng kanyang mga pakpak. Pero ayaw ninyo. Kaya bahala na kayo sa sarili ninyo, sapagkat hindi nyo na ako makikita hanggang sa dumating ang panahon na sabihin ninyo, pagpalain ang dumarating sa pangalan ng Panginoon. Ang panahon ng pagliligtas ay mayroong katapusan. Huwag nating isantabi ang pagmamahal ng Diyos Ama sa ating mga makasalanan. Huwag nating sayangin ang panahon at baka abutan pa tayo ng ating pagpanaw. Huwag tayong gumaya sa mayamang hangal na napag-aralan natin kanina. Katulad ng taong may sala at nasasakdal at papunta na sa hukom, makipag-ayos na tayo ngayon at baka umabot pa tayo sa pagtatapon sa lawa ng apoy na di namamatay. Kapatid, huwag nating sayangin ang panahon at lumapit na tayo kay Jesus habang may panahon pa. At para sa ating mga naniniwala na, ipanalangin natin ang pagtitibay ng ating pananampalataya at patuloy na mamumuhay na may takot sa Diyos. Manalangin tayo. Diyos Ama, buksan ninyo ang aming puso at isipan at tulungan nyo kaming maintindihan at isabuhay ang aming napag-aralan ngayon. Nananalangin kami sa ngalan ni Jesus. Amen. Dito nagtatapos ang ating pag-aaral sa 13 kabanata ng Lukas. Ugaliin natin ang pagbabasa ng salita ng Diyos. Nandito ang mga salitang nagbibigay ng buhay na walang hanggan. Ito ang Buhay Kristiyano ngayon.